Pilipinas, itigil muna ang isyu sa politika dahil may mas malaki tayong problema. Hindi lamang ang iba't ibang presidente sa buong mundo ang nababahala sa bagay na ito dahil naniniwala ako pati ang ating Pangulong Bongbong Marcos ay alam ang patungkol sa bagay na ito at talaga namang nakakabahala. Isang tunay na babala mula sa kalangitan. Halika, atin itong pag-usapan, mga kaibigan. Now, an asteroid that was spotted late last year by space scientists is being carefully tracked. Scientists are trying to work out whether there's a chance of it hitting the Earth, which could happen 8 years from now. Alam mo ba kung gaano karaming bagay sa buhay mo ang hindi mo talaga pinapansin? Hanggat hindi pa huli ang lahat, iniisip mong magtrabaho bukas, magpapadala ng pera sa pamilya. Baka may iniisip kang negosyo o baka naman abala ka sa issue sa gobyerno, mga bagong batas o mga artistang nagkakasiraan. O iniisip mo ba ang impeachment patungkol kay Sara Duterte at ang away ng Marcos at mga Duterte? Iniisip mo ba kung sino ang iboboto sa eleksyon? Pero paano kung wala ng bukas? Hindi ito biro. May paparating na asteroid, kaibigan. Oo, totoo. Hindi ito sci-fi movie. Ayon sa NASA, may isa pang napakalaking asteroid na posibleng tumama sa mundo sa loob ng 8 taon. Ang tanong, dapat ba tayong kabahan? Ang sagot, depende. Sa loob ng 24 oras, ito ang asteroid na may pinakamalaking posibilidad na tumama sa mundo sa kasaysayan ng modernong siyensya. 3.1% chance, mas malaki pa sa tsansa mong manalo sa loto. Pero may bagong impormasyon na binabanggit, mga kaibigan, na ang pangyayaring ito ay mangyayari sa taong 2032, specifically December 22, 2032. At ito ang bagong impormasyon nitong Miyerkules ayon sa updated calculations ng NASA. Bumaba na ang posibilidad nag-impact mula 3.1% na naging 1.5% na lamang. Good news ba ito? Siguro, pero hindi pa tayo ligtas. Ang European Space Agency may sarili ring kalkulasyon, 1.38% chance, ibig sabihin, habang ang ibang eksperto ay humihinga ng maluwag, may ilan pa ring hindi mapakali. At may isa pang nakakabahala ayon sa NASA, may 0.8% chance na hindi Earth ang tatamaan kundi ang buwan. Mukhang maliit na numero, siguro. Therefore, dapat nga bang matuwa tayo na bumababa ang tsansa o mas matakot dahil hindi pa rin zero ang posibilidad? Isa lang ang sigurado, hindi pa tapos ang kwento. Ang asteroid na ito, kilala bilang 2024 YR4, ay unang nadiskubre noong Disyembre. Base sa sukat nito, nasa 40 hanggang 90 metro ang lapad. Hindi sapat para magdulot ng global catastrophe, pero sapat para burahin sa mapa ang isang buong lungsod. Gaano kalaki ang 90 meters? Isipin mo ang isang 9-story building, isang higanteng bato na babagsak sa bilis na hindi mo kakayaning iwasan. Baka iniisip mong imposible itong mangyari. Pero alam mo bang may isang asteroid na halos ganito rin kalaki ang minsang pinaniwala ang tatama sa mundo? Noong 2004, ang Apophis asteroid ay may 2.7% chance na tumama sa Earth sa taong 2029. Akala ng lahat tapos na ang mundo. Ngayon, ligtas tayo mula kay Apophis dahil sa dagdag na obserbasyon na patunayang hindi na ito tatama sa mundo. Pero paano kung hindi ganito ang mangyayari sa 2024 YR4? Therefore, ano ang dapat natin gawin? Habang nag-aaway ang mga tao sa politika at social media, may isang banta na hindi nating maaaring baliwalain. Habang hindi patiyak ang direksyon ng asteroid na ito, isa lang ang malinaw. Minsan, ang pinakamalaking panganib ay hindi natin nakikita dahil masyado tayong abala sa mga bagay na hindi mahalaga. Therefore, Pilipinas, handa ka na ba? Awit 62 verses 5-6. Sa Diyos lamang ako'y tumiwalang lubos, pagkat siya ang aking pag-asa at kaligtasan. Siya lamang ang tagapagtanggol ko at kalasag, kaya hindi ako matitinag kailanman. Maraming bagay sa mundo ang hindi natin kayang kontrolin, mga sakuna, digmaan, at maging ang mga banta mula sa kalawakan tulad ng asteroid na maaring bumagsak sa mundo.
maaring bumaba ang tsansa ng impact, pero ang totoo, hindi natin hawak ang hinaharap. Pero mayroon tayong isang katiyakan na pag-asa, ang ating Panginoong Hesus. Ang tunay na peligro ay hindi ang asteroid na maaring bumagsak, kundi ang buhay na walang katiyakan na malayo sa ating Panginoong Diyos. Kahit pa dumating ang pinakamalaking trahedya, ang mga nasa kay Kristo ay ligtas magpakailanman, hindi sa mundo, kundi sa piling ng ating Panginoong Diyos. Therefore, sa halip na mabuhay sa takot, tayo mabuhay sa pananampalataya. Ang ating kaligtasan ay hindi nakasalalay sa siyensya, gobyerno o anumang puwersa sa mundo, kundi sa biyaya lamang ng ating Panginoong Kristo na nagbibigay ng buhay na walang hanggan. Ang tanong, kaibigan, kung dumating bukas ang katapusan, handa ka na ba? Nasa Panginoong Hesus ba ang iyong pagtitiwala? Kaibigan, huwag tayong mabuhay sa takot. Mabuhay tayo sa ating Panginoong Kristo. Purihan ng ating Panginoong Diyos at tayo manalangin. Ama naming Diyos na makapangyarihan sa lahat, Ikaw ang aming tanggulan at pag-asa. Sa gitna ng kawalan ng katiyakan sa mundo, Ikaw lamang ang aming katiyakan. Naniniwala kami, Panginoong Diyos, na malapit na po kayong dumating at ang mga pangyayari sa aming mundo ay mga senyales ng katapusan ng mundo. Turuan niyo po kami, Panginoon, na manampalataya at ilagak ang buo naming puso at pagtitiwala lamang sa aming Panginoon Hesus na siyang aming tunay na tagapagligtas at tanging tagapagligtas ng buong sanlibutan. Salamat po, Panginoong Diyos, sa inyo pong pag-ibig sa amin. Tulungan niyo po kami, Panginoon, na lalong mapalapit sa aming Panginoon Hesus mula ngayon at magpakailanman, at ituon lamang ang aming pansin sa mga makalangit na bagay na hindi kailanman mabubura. Pinupuri po namin kayo at pinapasalamatan o aming Panginoong Diyos, at salamat sa pagdinig ng aming mga panalangin, at patawarin po kami sa lahat ng aming pagkukulang at pagkakasala, sa pagkatutunasan at hiling sa matamis na pangalan ng aming Panginoong Hesus. Amen.